Naniningil ako ng malinaw na presyo na 1,000,000 bawat tato. Pero ang mga tao sa loob ng circle ay hindi nagrereklamo sa mahal. Sa halip dinadagdagan pa ang bayad at nakikiusap na magtusok ako. Lahat ito dahil basta galing sa akin ang disenyo. May kasamang himala at garantisadong ligtas. Kung gintong inggit ang tato, yayaman at uunlad ang buhay. Kung liryo ang tato, magiging matatag ang pagsasama at magkaisa ang puso. Kung totem ng leon ang tato, magiging makapangyarihan at angat sa bawat hakbang. Noong araw na iyon tamad lang akong nagbabantay sa tindahan. Isang babae ang sumandal sa counter at nagpakita ng pang-aakit. "Gwapo ngayong gabi. Gusto mo bang lumabas at uminom?" Nakunat ang noo ko at sinipat ko siya. "Ikaw ang nobya ni Juzy, di ba?" Nang marinig ang pangalan ni Juzy, agad na nagbago ng asal si Liu Yi. "Tama ako iyon. MS Leo, sa tingin ko dapat kontrolin mo ang ugali mo. At saka ang mga tato ko ay hindi bagay sa iyo. Magpapatato lang, dami mo pang sinasabi." Kung hindi lang ako pinilit ni Juzy, hindi ko man lang titingnan ang bulok mong tindahan. Habang sinasabi niya iyon, bigla niyang binuksan ang bag. At inihagis palabas ang isang bungkos ng pera. 3,000 sapat na ba? Nang makita niyang wala akong sinasabi, kumuha siya ng isa pang bungkos. Dagdag 5,000 sapat na ba ang 7? Itinuro ko ang listahan ng presyo sa dingding. Nandoon ang presyo. Kung kaya mong tanggapin, saka ako magtutusok. Sa listahan sa dingding nakasulat ordinaryong tato 20,000. Pinakamataas na tato 1,000,000. Lumingon si Liu Yi para tingnan. Kibit balikat ako, malinaw ang presyo. Kung ayaw mo, humanap ka ng iba. Kaya pala walang kliyente ang tindahan mo. Hindi nagtagal, isang dalagitang puno ng sigla ang palihim na pumasok. Magkababata kami ni Su Qingyu. Noong high school huminto ako sa pag-aaral para manahin ang kasanayang ito. Ngayon nasa 3 taon na siya sa kolehiyo. "Kuya, nalugi na naman ang negosyo mo." Tiningnan ko ang oras at nagtatakang sabi Qingyu. "Hindi pa oras ng uwian, di ba? May 2 estudyanteng nawawala sa paaralan. Maagang pinauwi ang lahat. Hindi rin alam kung kailan mahuhuli ang salarin. Paano kung tatatuan kita, kuya? Sisiguraduhin kong ligtas ka habang buhay." "Ang yabang mo lang. Yang mga misteryosong teorya mo. Hindi ako naniniwala. Magkasama tayong lumaki. Bakit naman kita lolokohin? Sa panahong ito ang totoo ay wala nang naniniwala. Kuya, paano kung gawing normal mo ang presyo? Baka gumanda pa ang negosyo. Kung babaguhin ko ang presyong minana, baka bumangon ng matanda sa libingan para bugbugin ako." Paalis na sana ako kasama si Su Qingyu para kumain. Biglang bumalik si Liu Yi na puno ng galit. Masama ang tingin niya sa akin. "Ano bang salamangka ang ginawa mo kay Juzy? Hindi pa niya ako kailanman sinigawan. Dahil lang sa iyo matindi ang away namin." Nag-uma pa sa galit ang dibdib ni Liu Yi. Dahil nagbitiw ng matinding salita si Juzy. Kung hindi siya magpapatato dito, huwag mangarap sa 300,000 dowry at bahay na bayad na. Masakit sa loob niyang inabot sa akin ang isang card. 20,000. "Ay, swipe mo." Pinigil ko